Politics, immigration, health news, and sports news. Up next on Kababayan LA, Manny Pacquiao. Is he going to be fighting for money or for country against Sugar Shane Mosley on May 7th? Find out. We'll hear from him as Kababayan LA starts right now. News today on Kababayan LA, Manny Pacquiao, fresh from his visit to Washington, D.C., nakipagkita kay Pangulong Barack Obama. Also, health news sa February, still American Heart Month, and what smoking and secondhand smoke can do to our health and how it harms the heart. We're going to be talking about that today. Also on the show, on immigration update for you, how you can apply for asylum in order to be able to stay here in the U.S. Legally, we'll give you the requirements also today, pero bago ang lahat, ang mga balita mula sa balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Ronnie, naku, nakakataranta ngayon ang Pangulong Noynoy Aquino and his administration dahil gustong sagipin ang buhay ng ating tatlong kababayan na nakatakdang ibitay sa China. Oo, no, isang masaklat na balita po ang ihahatid namin sa inyo, no. Magandang hapon po. Gayunpaman, ang nabanggit na nga po ni Janelle, ang tatlong kababayan natin sa China, they are ready to be executed. In fact, 2 of them will be executed on Monday. Ito po si Ramon Credo, 42 years old, father of 5. Si Sally Ordinario Villanueva, isang babae, 32 years old, mother of 2 yata, no? At saka yung isa pa, ito pong dalawang nauna, ibibitayin daw sa Monday. At yung pong isa, si Elizabeth Batain, yan din po ay isa pong nahuli. They were allegedly found to be carrying heroin doon po sa China. And nagkukumahog ngayon ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. In fact, ipapadala daw si Vice Pangulong Jejomar Binay para makiusap to plead for the lives of these 3 kababayans sa mga Chinese officials, but it looks like it's a go for their death sentence. Oo, naglabas na nga ng official statement ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ang sinasabi nga na mukha nga talagang wala ng pag-asa at talaga itong tatlo na ito because the laws in China are very sick, especially ganitong drug smuggling, ano. So bibitayin na nga yung dalawa sa Monday, hindi natin alam kung makukommute nga sa life sentence kung makikipag-appeal si Noynoy Aquino. However, ating pong presidente, he's been trying to no avail po, no? He's been trying to call President Hu Jintao, pero mukhang hindi po yata nakikipag-usap at hindi po binibigyan ng pansin. Alam mo, marami tayong ganyan, Ronnie, because sa dami ng mga OFWs na tatrabaho sa iba't ibang lugar, and of course, we also commit mistakes. Pagka nagkakaroon ng mga death sentence sa Middle East, laganap na laganap yan, nakikialam, tumutulong yung ating mga pangulo, mga officials in the Philippines to talk to the officials of that country. The thing is, parang nagkakahiyaan na ngayon dito, 'di ba? Kasi may magkakaroon ng standoff, and at the same time, how do these cases affect bilateral relations ng mga countries involved? We should also remember, Janelle, nabanggit mo yan, kasi nung August, alam naman natin, hostage fiasco na nangyari sa atin. So para hindi ko naman sinasabing yun na nga ang nangyayari, no? Mukha yatang binabawian tayo, pero gayon pa man, alam naman natin ang China, ang hipit na mga batas dyan. Maalala mo yung movie ni Richard Gere, yung Red Corner, no? Na yes, mukha siya sinet up doon, pero ganun kahigpit. Hindi natin alam nga kung nagkaroon ng magandang hearing itong tatlo na ito, pero gaya na nabanggit natin, yung dalawa nakatakdang i-execute po sa Monday. Okay, sa Monday na. And speaking of bawian, Ronnie, in other news, meron namang 2 Chinese nationals na hinuli ng PDEA dahil they were found to be in possession of 5 million pesos worth of cocaine. Oo, ang ating local, Philippine Drug Enforcement Agency, meron silang hinuling 2 Chinese nationals, sa atin, ganun din, cocaine. Mukhang binabawian ba natin ng China or hindi, pero alam naman natin sa Pilipinas, marami talagang mga smugglers dyan. In fact, may mga reports dati tayo, meron daw mga drugs na hinuhulog ng mga barko, ng mga bangka doon sa around the Philippines, at ito raw nag-ooperate ito yung mga Chinese nationals or Taiwanese nationals. Okay, what's gonna happen, do you think, to these 2 Chinese nationals na nahuli? Pwede ba itong, sa tingin mo, pwede ba tayo makipag-bargain sa China, the lives of some other Chinese? I'm also hearing that from the hundreds of those that are convicted of drug possession
recession in the Philippines, marami sa kanila o halos lahat sa kanila ay mga Chinese nationals. Oo, totoo yan, gaya na nabanggit ko. Pero in fact, sabi nga ni Senator Loren Legarda, marami rin talagang mga Filipinos daw ang nahuhuli about ang mga kaso nila ay drug smuggling. In fact, there are about 302 Filipinos all over Asia who are being detained, and 205 of these are in China alone, at the rest daw nasa Hong Kong at saka iba pang bansa. Nabanggit mo yan dito naman sa ating bansa, marami rin talaga mga drug smugglers kasi alam naman natin ang yung tinatawag na shabu, at saka cocaine. Although hindi tayo mga ganong hard drug users, pero yung shabu, alam natin nanggagaling yan yung sources niyan sa China, sa Hong Kong at sa Taiwan. Alright, pansamantala nating iwanan ang balitang yan. We're gonna be closely following the developments of those two cases. Meanwhile, Ronnie, a senator in hiding, Philippine Senator Panfilo Lacson, still in hiding, but now revealing something about the PNP/fund. Oo, kanina nag-uusap tayo, Janelle, kasi nung nagsimula itong gulo-gulo na yan diyan sa military corruption na yan, naisip ko, samantalang noong araw, ang DNB chief natin, ang ngayon ay Senate President, na nagko-conduct ng investigation, si Senator Juan Ponce Enrile, dati siyang DNB chief, mukha lang yatang may kinalaman siya diyan, at ito na nga, ang isang senator na nagtatago, si Senator Panfilo Lacson, sinasabi niya na may tinatawag na slush fund, slush fund meaning it's a political or commercial funding for corruption. Gamit niyang slush fund na yan. Yes, it is to be used discretion of the PNP chief. Ronnie, alam mo, nagiging mas lalong masalimuot ang investigasyon na to. Ang mga tao ngayon, those involved, naghuhugas kamay, nagtuturoan, and as citizens, we can only hope na meron nga talagang mangyari dito sa investigation na to, and we really hope that heads would roll. Kung sino man ang may kinalaman, sana maging liable naman sila. At saka nabanggit mo, kaya tayo may mga whistleblower, at ngayon nga siguro nga, this is the time to cleanse the AFP, sa mga ganitong klaseng corruption, at ilabas na talaga yan. At sana nga si Senator Panfilo Lacson lumabas na sa kanyang pagtatago, at kung talagang alam niya yung mga ganyang slush fund at saka kung ano ang corruption sa AFP, ilabas na nga natin at para malinis natin ang ating military organization. Okay, at mga kababayan, let us take you through this, also getting your news from Midweek and Weekend Balita, also from Kababayan LA. Thank you so much, Ronnie, for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. At of course, dalawin po niyo yung aming website, balita.com. Alright, www.balita.com. Napakarami nyo rin pong makukuha dyan. And it's a very interactive website. And back here in the studio, we are going to be back with immigration update for you. Don't go away.